Anyway, alamin pa natin isa pang report. Nasa likod ng data breach sa NBI, hinihinalang mula sa ibang bansa. Ha? Hindi politically motivated ay naman sa cybersecurity group. Kung galing sa ibang bansa, imposible naman walang kinalaman sa politika ito. Ha? National security na ito. Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Lakay hinala ng cybersecurity group na Deep Web Connect na mula sa India, Vietnam o Bangladesh ang nasa likod ng umano'y data breach sa National Bureau of Investigation. Ayon sa grupo, ipinahihiwatig ng hawak nilang ebidensya na isang script, CD o gawa lamang ito na naghahanap ng atensyon. Dahil daw sa paulit-ulit nitong pagkutiya sa cybersecurity defense ng kagawaran, idiniin ito na hindi politically motivated ang data breach matapos gamitin ng ilang mga vlogger ang insidente sa mga nangyayaring political drama sa bansa ngayon. Sabi pa ng Deep Web, batay sa kanilang initial na findings, walang indikasyon na may kinalaman sa hacking ng China o Chinese actors. Pinayuhan ito ang mga content creator na tigilan ang pagpapakalat ng misinformation at huwag i-exploit ang data breach para sa political content. Una nang tiniyak na NBI Director Jaime Santiago na walang nakompromisong impormasyon ng Bureau at nagmula sa kanila o hindi nagmula sa kanilang database ang nasabing breach kundi sa kanilang third-party provider na humahawak ng clearance applications. Walaan niyang nakuhang personal na impormasyon sa NBI ang hacker maliban na lamang sa delivery address ng NBI clearances. Ito si Giselle Ricafort para sa Una sa Pilipinas. Lakay. Yung Chinese na nahuli, ayan, ano bang, na-trace ba ito? Ito ba member ng People's Liberation Army ba ito? Lakay, batay doon sa mga inilabas na mga paunang impormasyon ng NBI kasama pa yung ibang law enforcement agencies. Isang daw yan, Lakay, engineering specialist mula sa People's Liberation Army. Pero Lakay sa ngayon, wala pa silang pagkumpirma, Lakay, kung may kinalaman ba dito sa pang-espiya yung mismong Chinese government. Abay, kailan pa ba i-memorize yan? Ang tiniktikan, kinuha ng litrato. Campo Crame, Campo Aguinaldo, Fort Bonifacio. Ayan. Edca-site. At saka mga high-tech, Lakay, yung mga gamit nila, yung mga technology na gamit nila. Ayan. So, siguro at yung Pinoy na kasama, dapat dikdikin ng mga ito, ha? Ayan. 5 years na pala ito. Oo, correct, Lakay. Yung Lakay, ang gamit nila yung advanced technology, Lakay. Meron silang meron daw na global navigation satellite system, meron pang mga scanning device na capable, Lakay, na gumawa ng 3D maps ng mga building kahit hindi sila physical na pumapasok doon sa minaman-manan nila na establishment. Wow. Ganun kahuhusay, Lakay. Ayan. Parang nasa 5 taon na yata ito, Lakay, sa Pilipinas daw. Nasa 5 taon na itong nananatili sa bansa natin, itong Chinese national na ito. Ayan, ala na tayong maitago, General Browner, ha? Ayan, Secretary Ed Anyo, ha? Alam na lahat, Director Jimmy Santiago, ha? Paano pang gagawin natin dyan kung na-penetrate na? Anyway. Oo. At saka, Lakay, parang real-time daw, Lakay, possible daw na yung mga nakukuha nila na mga impormasyon agad-agad na ipinapadala doon sa iba pa nilang mga kasabwat. Ayan. Nandun na sa China yan. Nasa PLA na yan. Naku, Diyos ko, ha? Ano ba nangyayari sa atin? Anyway, Miss Giselle, maraming salamat. Teka muna, anong sabi ng mga jeepney drivers nga pala? Ayan, ikaw ba nag-report kanina na ayan yung puprotesta sila ulit dahil sa sobrang taas ng crudo na naman ngayon? Yes, Lakay, halos 3 piso. Mamayang alas 10 ng umaga, Lakay, magsasagawa ng noise barrage yung mga jeepney driver natin, particular yung mga miyembro ng Piston dito sa may Pasay City, Lakay. Pero wala naman silang isasagawa na tigil pasada, Lakay. Iingayan lamang nila itong sunod-sunod na oil price hike at ibubuhayin nila, Lakay, yung panawagan sa pamahalaan na buwagin o ibasura na yung oil deregulation law para ibalik doon sa estado yung kontrol sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Okay, maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Salamat, Lakay. Balik sa'yo.